Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in him is no darkness, ever I'm walking close to his side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing his praises, gladly I'm walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Isang mapagpalang araw po ng linggo ngayong hapong ito ay ako'y nagagalak na tayo ay magkakasamang muli mga minamahal na kapatid upang mag-aral sa panibagong aklat ngayong hapong ito. At binabati ko ang bawat isa na kasama natin sa live ngayon at ako po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsama sa ating patuloy na aktibidades
na kada araw-araw meron tayong pag-aaral sa salita ng Panginoon at hanggang ngayong araw ng linggong ito na tayo ay magkakasamang muli upang tayo ay tumanggap ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Kaya sit back and relax po. Tayo po ay mag-aaral sa panibagong chapters. Pero bago po yan, tayo po ay magpasimula sa pangunang panalangin. Tayo po ay yumukot manalangin para sa ating opening prayer. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, salamat Ama sa pagkakataong ito, sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat kapatiran. Salamat Panginoon sa pangunguna mo, sa pagbibigay mo ng kalakasan sa aming mga panlupang katawan. At patuloy kaming humihiling ng iyong patnubay, kasihan mo kami ng iyong karunungan at kaalaman na siyang magagamit namin upang maliwanagan kami sa mga mapag-aaralan namin ngayong hapong ito, na tanging mga salita mo Panginoon ay siyang kagalingan, kagamutan sa aming mga espiritual na pamumuhay, sa aming mga kaluluwa. Patuloy kang sumama sa amin, hindi lamang sa oras ng kami ay nag-aaral ng iyong mga dakilang salita, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy din kaming dumadalangin, Panginoon, ng iyong patuloy na pagbasbas sa mga kapatiran naming maaring hindi namin makasama sa live at makapanood ng replay. Dalangin namin na iyong pakalinisin ng kaisipan at damdamin ng bawat kapatiran, na ang lahat ng ito ay maintindihan namin ayon sa iyong kalooban. Kami rin, Panginoon, ay kumakatok sa iyong damdamin at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalang amin nagagawa sa iyo, maging ito man uli moyag, at kung ito man ay aming mga nasasadya, hindi sinasadya, ng mga nasa isip at mga nasasabi, patawarin mo kami Panginoon sa mga pagkukulang namin. Gayon din Panginoon, salamat sa pagpapala, sa biyaya na aming natatamasa na nagmumula sa iyo, sa aming nakakain, sa aming mga natitirahan, sa aming mga naisusot na damit, sa lahat ng aming mga pangangailangan na ikaw ang tanging nagbibigay, Panginoon. Maraming salamat. Gayon din, Ama, kami ay patuloy na dumadalangin sa iyo na pakaingatan mo ang bawat isa, ilayo mo sa pagkakasakit, ilayo mo sa mga problema sa buhay. Tulungan mo na mga salita mo ay makasumpong kami ng solusyon sa lahat ng aming mga dinadanas na mga problema. Salamat Ama, sa iyo ang buong kapurihan, sa iyo ang may pinakamataas na papuri, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka. Salamat sa talento, sa kakayahan namin, at dalangin namin ang mga ito ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Muli, salamat ng marami Panginoon, at ang lahat ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, no? Tayo ay nakatapos sa Job, no? At bilang laging ginagawa natin, no? Pag nakakatapos tayo ng isang chapter, bukod sa tayo ay nagkakaroon ng selebrasyon, which is impossible sa ngayon dahil hindi tayo makapagsama-sama, no? Tayo ay magkakaroon ng review, at yung review na ito ay mapapanood natin yung isang summary ng napag-aralan natin sa Aklat ng Job. Napaka-importante na napag-aralan natin ang buhay ni Job, dahil dito ipinapakita na tayo ay manatili sa ating Panginoon anumang sitwasyon ng ating pamumuhay. Kung tayo ay nasa kagalakan, kasayahan, karangyaan, may magaan na pamumuhay, gayon din dapat, mas higit pa sa panahon ng tayo ay nagkakasakit, tayo ay may problema. Yan ang pinaka-importante, mga minamahal na kapatid, ang magtiwala sa Panginoon anuman ang sitwasyon na kinalalagyan natin.
Okay, so panoorin po natin ang isang, maikling summary ng ating napag-aralan. 42 chapters po ang Job. Book of Job. It's a profound and very unique book in the Bible for lots of reasons. The story is set in a very obscure land that's far away from Israel, Uz. The main character, Job, he's not even an Israelite, and the author, who's anonymous, doesn't even set the story in any clear period of ancient history. This all seems intentional, though. It's like the author doesn't want us to be distracted by historical questions, but rather to focus simply on the story of Job and on the questions raised by his experience of suffering. The book of Job has a very clear literary design. It opens and closes with a short narrative prologue and then an epilogue. And then the central body of the book is dense Hebrew poetry, representing conversations between Job and 4 dialogue partners called the Friends. These conversations are then concluded by a series of poetic speeches given by God to Job. Let's dive in and we'll just see how it works together. The prologue introduces us to Job, and we're told that he's a blameless, upright man who honors God. He's a super good guy. And then all of a sudden, we're transported into the heavenly realms, and God is holding court with his staff team. It's a very common image in the Old Testament describing how God runs the world. And among the heavenly beings is a figure called the Satan, which in Hebrew means the accuser or the prosecutor. And it's like we're watching a court scene. God presents Job as a truly righteous man, and then the accuser challenges God's policy of rewarding righteous people like Job. He says, the only reason Job obeys you is because you bless him with prosperity. Let Job suffer, then we'll see how righteous he actually is. And then God agrees to let the accuser inflict suffering on Job. Now, it's at this point in the story that most of us go, what? Why did God do that? And then we assume that this book is going to answer that question, why God allows good people to suffer. But as you read on, the book doesn't answer that question. Nothing in the book ever answers that question. The prologue is setting up the real questions this book is trying to get at. Questions about God's justice and whether God operates the universe according to the strict principle of justice. And the response to those questions comes as you read through to the end of the book, not at the beginning. The ultimate reason for Job's suffering is simply never revealed. So the prologue concludes with a suffering and bewildered Job who's rebuked by his wife, and he's approached by 3 friends who are going to try and provide wisdom and counsel. Their names are Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shuhite, and Zophar, the Naamathite. They're all non-Israelites like Job. And they represent the best of ancient Near Eastern thinking about God and suffering and the human condition, and this moves us into the main part of the book. First, Job speaks. And this is how this section of the book works. First, Job is going to speak, and then they'll follow a response from a friend. Then Job will respond to that friend. Then another friend will respond to Job's response, and so on back and forth for 3 cycles. And this whole debate is focused on 3 questions. Is God truly just in character? And does God run the universe on the strict principle of justice? And if so, then how is Job's suffering to be explained? As we're going to see, Job and the friends, they're working from a huge assumption about what God's justice ought to look like in the world. Namely, that every single thing that happens in the universe should operate according to the strict principle of justice. So if you're a wise, good person and you honor God, good things will happen to you. God will reward you. But if you're evil and stupid and do sinful things, bad things will happen to you. God will punish you. Now, Job's constant argument throughout his speeches is this. First of all, that he's innocent, and so the implication of that is that his suffering is not a divine punishment. Now we know from the prologue, both of these things are true. Remember, God himself said, Job is righteous and blameless. And so Job concludes his argument by accusing God. God either doesn't run the world according to justice, or even worse, God himself is simply unjust. The friends, on the other hand, they beg to differ. Their argument is that God is just, the implication being that God always runs the world according to justice in this way, and so they conclude by accusing not God, but Job. Job must have done something really, really bad for God to punish him like this. They even start making up possible sins that Job must have committed. Job protests to all of this. In fact, he gets so fed up with the friends that he eventually just gives up on them. He takes up his case directly with God.
Now, something to be aware of is that Job, he's on an emotional roller coaster in these poems. He used to think that God is just, but now he can't reconcile that with his suffering. And so in some outbursts, Job, he'll accuse God of being a bully. Once he even declares that God has orchestrated all the injustice in the world. But the moment he utters that thought, he's terrified of it because he wants to hope and believe that God is truly just. Job is all over the place in this section. And so he makes one last statement of his innocence, and then he demands that God show up personally to explain himself. Now, it's at this point that a surprise friend shows up, Elihu the Buzite. Now, he's not an Israelite, but he does have a Hebrew name. And Elihu, he has the same assumption as Job and the friends. He argues that God is just, and that implies that God always operates the universe according to justice. But then Elihu draws a more sophisticated conclusion about why good people suffer. It may not be punishment for sin in the past. God might inflict suffering as a warning to help people avoid sin in the future. Or God might use pain and suffering to build character or to teach people valuable lessons. Elihu doesn't claim to know why Job is suffering, but one thing he is certain of: Job is wrong to accuse God of being unjust. Job doesn't even respond to Elihu, and the dialogues come to a close. It's like the wisdom of the ancients has been spent, and the mystery remains. And then, all of a sudden, God shows up in a whirlwind, and he responds to Job personally. He first responds to Job's accusation that he's unjust and incompetent at running the universe. So God takes Job on a virtual tour of the universe, and he starts asking him all these questions about the order and origins of the cosmos. Was Job ever around when God architected the earth or organized the constellations? Has Job ever commanded the sunrise or controlled the weather? God has his eyes on all of these cosmic details that Job has never even conceived of. Then God starts going into detail describing the grazing habits of mountain goats and how deer give birth, or the feeding patterns of lions and wild donkeys. What's the point of all this? Remember the assumption of Job and his friends about what it looks like for God to run the world according to justice. Underneath that assumption is a deeper one, that Job and his friends have a wide enough perspective on life to make such a claim about how God ought to run the world. And God's response with this virtual tour, it deconstructs all of these assumptions. It first of all shows that the universe is a vast, complex place, and that God has his eyes on all of it, every detail. Job, on the other hand, has only the small horizon of his life experience to draw from. His view of the world is very limited. And so what looks like divine injustice, from Job's point of view, needs to be seen in an infinitely larger context. Job is simply not in a position to make such a huge accusation about God. After the virtual tour, God asks Job if he would like to micromanage the world for a day, according to the strict principle of justice that Job and his friends assume, punishing every evil deed of every person at every moment with precise retribution. The fact is that carrying out justice in a world like ours, it's extremely complex. It's never black and white, like Job and the friends seem to think. Which leads to God's last point. He starts describing these two fantastic creatures, Behemoth and Leviathan, which some people think are poetic depictions of a hippo and a crocodile, but more likely they refer to well-known creatures from ancient Near Eastern mythology that are used elsewhere in the Bible as symbols of the disorder and danger that exist in God's good world. These creatures, they're not evil. God's actually quite proud of them, but they're not safe either. The point is that God's world is amazing and very good, but it's not perfect or always safe. God's world has order and beauty, but it's also wild and sometimes dangerous, just like these two fantastic creatures. And so we come back to the big question of Job's suffering. Why is there suffering in God's world? Whether it's from earthquakes or wild animals or from other humans, God doesn't explain why. What he says is that we live in an extremely complex, amazing world that at this stage, at least, is not designed to prevent suffering. And that's God's response. Job challenged God's justice. God responds that Job doesn't have sufficient knowledge about our universe to make such a claim. Job demanded a full explanation from God, and what God asked Job for is trust in his wisdom and character. And so, Job responds with humility and repentance. He apologizes for accusing God, and he acknowledges that he's overstepped his bounds. Then all of a sudden, the book concludes with a short epilogue.
First, God says that the friends were wrong, that their ideas about God's justice were just too simple, not true to the complexity of the world or God's wisdom. And then God says that Job has spoken rightly about him. Now, this is surprising because it can't apply to everything Job said. I mean, we know Job drew hasty and wrong conclusions, but God still approves of Job's wrestling, how Job came honestly before God with all of his emotion and pain and simply wanted to talk to God himself. And God says that's the right way to process through all of this, through the struggle of prayer. The book concludes with Job having his health, his family, his wealth all restored, not as a reward for good behavior, but simply as a generous gift from God, and that's the end of the book. So the book of Job, it doesn't unlock the puzzle of why bad things happen to good people. Rather, it does invite us to trust God's wisdom when we do encounter suffering, rather than try and figure out the reasons for it. When we search for reasons, we tend to either simplify God like the friends, or like Job, accuse God, but based on limited evidence. And so the book is inviting us to honestly bring our pain and our grief to God and to trust that God actually cares and that he knows what he's doing. And that's what the book of Job is all about. Okay, mga minamahal na kapatid, yun ang aklat ng Job, no? Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa aklat na yan, maaari po kayong maglagay sa ating chat box, no? At patuloy pa rin natin yan babalikan, pag-aaralan, yung isang napakagandang istorya na nangyari sa buhay ni Job. At kung kayo po ay may katanungan, personally, pwede niyo po akong i-message at may mga kapatid po nagme-message naman sa atin at nagtatanong at yun na nakakatuwa, may mga kapatid na talagang personally magsisend sa akin ng mensahe at magtatanong at makikita mo yung mga nais nilang malaman talaga, no? Sasaliksik talaga ng salita ng ating Panginoon. Kaya diyan natin tatapusin ang aklat ng Job, no? Pansamantala. I hope marami tayong natutunan for past 2 months, no? At tayo ay tutungo na sa pangilang aklat na itong Psalms na ito. Sige nga mga minamahal na kapatid, simulan nyo na magbilang or alam nyo naman na itatanong ko yan. At yan ay pang ilang libro na ating mapag-aaralan sa tulong ng ating Panginoon. Yan ay pang 19 po na aklat. At kamakailan, nung nakaraang Sunday, sabi ko, pag gusto nyo malaman kung nasaan na ang kalagitnaan ng inyong Biblia, buklatin nyo lang yung pinakagitna at ang makikita nyo ay Psalms. No? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin na tinuruan niya tayo sa Job. Isang tula ang mga salita sa Job, malalim na poetry. At dahil dyan, nagkaroon tayo ng karunungan at kaalaman na maiintindihan natin ng Psalms kasi more on mga poetry din to, pero more on sa pag-awit. No? Napaka-importante nitong pang 19 na book na ating mapag-aaralan, which is yung Psalms o awit, no? Sa Tagalog, sa salita pa lang awit, alam nyo na ito ay talagang more on mga kanta, at kalamihan ng mga nasa hymn natin, mga English, ay kinuha rin dito sa Psalms. Okay? So magkakaroon tayo ng intro sa librong ito, at ang salitang Grego na itong salitang Psalms ay a poem o song to musical accompaniment. No? Mayroon siyang musical instruments. No? Si Haring David, isa sa mga author ng Psalms na ito, at gumagamit din siya ng mga musical instruments para maitama yung mga naisulat na mga titik ng mga tula na ito. Okay? Pero sa Hebrew name, siya ay tinatawag nating Tehillim. Yan. Papakita ko po sa ating white screen. Okay, ang Hebrew name po ng Psalms ay Tehillim, na ang kahulugan ay praises. Yan. Alam nyo mga minamahal na kapatid, sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 44, no? Itong mga awitin na ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, buksan natin ang ating mga Bible at tignan natin sa Lucas chapter 24, verse 44. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo
nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Yan, sabi ni Jesus Christ sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Yan, di ba? Dito pa lang sa Lucas, inintroduce na ng ating Panginoong Hesukristo yung Psalms. Okay? So, isang napakagandang aklat na mapag-aaralan natin at ito ay isa sa mga pinakamadami, no? Sa lahat ng mga books, ito ay pinakamadaming chapters. 150 chapters to, mga minamahal na kapatid. At mga interesting na nandito rin ang pinakamaikling chapter sa lahat ng chapter sa Bible, no? Which is yung Psalms chapter 117. At nandito rin ang may pinakamahabang kapitulo, which is yung Psalms chapter 119, magkatabi lang. So, yun yung mga something na interesting facts regarding dito sa awit, itong Psalms na to. At isa pa, tignan natin yung mga divisions nitong tahilim, o yung which is praises, o yung awit. Yan. May mga division siya, no? Sasabi natin sa book 1, yan ay Psalms chapter 1 hanggang 41. At yung susunod ay yung book 2. Yan. Tapos susunod yung book 3. Chapters po ito, mga minamahal na kapatid. Ayan lang natin. Dinidivide natin siya. Yan. At yung book 4 na matatagpuan sa chapter 90 hanggang 106. Yung last, book 5. So, 5 book itong Psalms na ito na matatapos sa chapter 107 hanggang 150. Yan. So, pagdating sa mga author, mga minamahal na kapatid, isa sa mga nagsulat dyan, si Haring David. Yan. At ang sinulat ni Haring David, at least sabi dito ay 73 na chapter ng Psalms. At may iba pa kasi na hindi na napangalanan. Possible na may 30 pa siya na chapter na naisulat. But that is not proven pa. Doon lang sa way ng kung paano siya naisusulat. Kaya lahat ng mga scholars, yan, nag-arrive na mayroon pang mga 30 more na naisulat si Haring David sa Psalms. So sa book 1, itong pinag-aaralan natin kanina, sa division, siya ay nagsulat ng 37 chapters. Sa book 2, mayroon siyang 18 chapters. Sa book 3, may isang chapter. Sa book 4, may 2 chapter. At sa book 5, may 15 chapters. So, si Haring David, na sulat niya yung Psalms, kalat-kalat dito, no, sa buong book ng awit. Marami siyang naisulat dyan. Okay? At susunod na isa sa mga authors ay si Asaph. Yan ay isa sa mga musician din, no? Yan. Asaph wrote ay 12 na chapters sa Psalms. Yun yung 50, 73 hanggang 83. Sunod yung mga anak ni Korah. Naalala nyo pa ba si Korah? Yun yung nagrebelde na Israelites sa panahon ni Moses. Kinain niya ng lupa. Ngayon yung mga anak niyan ay nag-survive, no? At hindi naman na yung kasalanan ni Korah. Ngayon, naging aktibo yan sa kaharian ni Haring David, no? At nakapagsulat siya ng mga awitin. So, mga sinulat nila is 12 chapters, no? Psalms chapter 42 hanggang 49, chapter 84, 85, 87, and 88. Yan. Isa rin sa mga contributor ay si Haring Solomon, no? Na nagsulat ng 2 chapter na matatagpuan sa Psalm 72 at saka chapter 127. Si Moses, meron din siyang naiambag sa Psalms. Yan. Isang chapter sa Psalms 90. Yan. Si Ethan, yan, isa sa mga musician din. Isang chapter, yung 89. At si Heman, isang chapter sa 88. So, part siya ng mga anak din ni Korah, no? Yeah. Si Heman. Okay? Isa sa mga strongest.
So, maraming klase ang ang Psalms, no, yung types ng awit, no? At isa-isahin natin 'to. Tignan natin. Isulat nyo lang kung kinakailangan. So, meron tayong tinatawag na Messianic Psalms. So, pag sinabing Messianic Psalms, ito yung mga kanta na mayroong propesiya. Yeah. So, songs about the persons and work of Jesus, the Messiah. Yan. Matatagpuan din natin yan dito sa awit. Yung mga prophetic na pagdating ng Messiah na si Jesus Christ, yung mga gagawin niya, no, na isulat yan dyan. Meron din tayong tinatawag na lament. No, yung pagluha yan lament psalms. Yan, yung tinatawag nating songs that cry for God's help. Yan. Meron din tayong tinatawag dito sa psalms na testimonial psalms. Wala na nga tayo masyadong testimonies na activity ngayon, no? But dito sa psalms na ito, makikita natin may mga ibang ginamit ang Panginoon ng mga anak niya na nag-testify. Sabi rito, songs that tell what God has done. Yan. Yan naman yung pinakakabuuan ng testimonial. Meron tayong tinatawag din na pilgrim psalms. So, yung pilgrim psalms, ito naman yung panahon ng pilgrimage, yung paghihirap din doon sa Holy City, sa Jerusalem. Yeah. Alam naman natin na ang Jerusalem ay dumaan sa mga matitinding pagsubok. At yung mga tao ron, yung mga musician doon ay nakapagsulat ng awitin regarding doon. Meron din tayong tinatawag na imprecatory psalms. Yan yung mga nagre-request na magbigay ng hustisya ang Panginoon sa mga masasama. Sabi rito, songs asking for judgment on the wicked. Meron din tayong tinatawag na penitential psalms. Sa Tagalog, yung mga penitensya, di ba? More on yung pagpaparusa, pero hindi yung penitensya sa panahon natin yan. No? Yung kanta to, na-express nila yung kanilang hinagpis dahil sa pagkakasala. Yan. Meron din tayong tinatawag na wisdom psalms. Yeah. So, yung wisdom psalms, madali na i-explain to, no? Ito yung mga awit na nagbibigay ng gabay sa mga makadiyos na tao. Yan. Meron pa tayong tinatawag na historical psalms. Yung historical psalms, syempre, kanta siya na nagpapatungkol sa mga history sa Israel, kung paano ang Panginoon nagkaroon ng mga dealings sa kanila. Yan. Meron din tayo, pinakahuli, tinatawag na nature psalms. Yan. Awitin din siya na papatukoy sa ginawa ng ating Panginoon. Yan. Songs that describe the beauty of God's creative work. Yan. Di ba? Napakaganda nitong book na Psalms na to. Ang haba ng intro natin kasi binibigyan natin siya ngayon ng overview. At alam natin na ang awit ay isa sa mga kagamutan niyan. Panahon na si Haring Saul ay talagang nagkaroon ng mga problema sa Israel, no? Si Haring David ang tumutugtog sa kanya at nawawala, napapawi. Pumapasok ang Espiritu ng Panginoon at siya ay nagkakaroon ng maayos na pakiramdam, no? Nawawala yung kanyang kabagabagan. Soul music ang tawag natin dito sa panahon na ngayon, no? Basahin natin sa 1, mga minamahal na kapatid. Sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Sabi rito, datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu sa katotohanan. Malinaw dito, mga minamahal na kapatid, napaka-importante ng awit para sa ating pananambahan. Dahil dito, nai-express natin yung pananambahan natin sa katotohanan.
sa espiritu dahil ang ating Panginoon ay espiritu. Kaya nakakalungkot kung tayo mananambahan ng walang pag-awit, no? Walang tayong mga praises para sa ating Panginoon. Kaya nakakamiss yung sama-sama at sama-sama nag-aawitan. Pero bagamat ganito ang ating sitwasyon, huwag niyong kakalimutan na magsiawit pa rin sama-sama sa pamilya pag nagkakaroon ng devotion. Kasi ito ay para sa Panginoon, isang praises nga. Sabi nga ang awit is praises, no? Telihim, ayan. Ah, tawag sa Hebrew name na itong ating praises, itong Psalms. Okay? So yun yung ating introduction sa awit. So we are going forward na sa Psalms chapter 1 verse 1. Okay? So yung sumulat ng chapter 1 ay hindi siya pinakilala, no? Pero sa pagkakasulat niya rito, no, yung pinaka-goal niya ng writer na ito ay pinapakita niya yung pagkakaiba ng matuwid sa hindi matuwid. Okay? Basahin natin ang Psalms chapter 1 o awit 1:1. Sabi rito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Yan. So, ito mga minamahal na kapatid, mas nauna pa sa Beatitude sa Mateo na yung mga mapapalad, mga salitang mapapalad. Dito pa lang, sa unang pagbungad ng awit, mapapalad na kaagad ang mga taong lumalakad na malayo sa payo ng masama, no? Yung meron ka kaagad na pag-iwas, pag-alis, na alam mong ito ay taliwas sa kagustuhan ng ating Panginoon. For example, niyaya ka ng kaibigan mo na imbis na manambahan, halika na lang, mag-ano ka na lang, sumama ka na lang sa akin, mag-liw-aliw na lang tayo, umalis na lang tayo, o gumala na lang tayo. Yan. Part of payo ng masama yun na masasabi kasi meron kang katungkulan na makinig sa salita ng Panginoon, mag-aral ng kanyang salita para pagkalooban niya tayo ng karunungan at kaalaman, nang sa gayon may ibahagi natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay din ng mensahe ng buhay. Yan. So, continuous learning ang Kristiyano. Ngayon, pag ikaw ay lumayo sa salita ng Panginoon at inuna mo ang mga bagay na magpapalayo sa iyo, part yun ng payo ng masama. At alam naman natin na si Satanas ay isa sa mga expert pagdating sa ganyan, no? Kaya kung tayo ay lumalakad na malayo sa payo ng masama, no? Tayo ay nasa daan ng maayos na nilalakaran patungo sa ating Panginoon. So maganda kagad itong unang verse sa chapter 1. Sabi sa verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yan. Kaya importante mga minamahal na kapatid. Dito pa lang sa Psalms chapter 1 verse 2, yung pag-aaral ng salita, pagbubulay-bulay. Sabi rito sa English, and his law, he meditates day and night. Ang taong may karunungan na pinagkaloob ng Panginoon, naunawaan niya na salita ng Panginoon, kailangan binubulay-bulay, inaaral, binabasa yan. Kaya wag tayong manghihimagod, titigil, no? Na kahit ba natapos na natin magbasa ng buong Bible, ulitin ulit natin siya. Mini-meditate siya, inaaral siya kasi may mga bagay na maiintindihan tayo in the second time around, in the third time around, no? At meron tayong mga eksperyensya sa buhay na later on kaakma dun sa mga binabasa natin sa salita ng Panginoon. Ganyan ang tamang paggamit ng salita ng Panginoon, tamang pag-analyze sa mga salita niya, binubulay-bulay siya, pinag-aaralan. Sabi sa verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na tinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Totoo mga minamahal na kapatid, may kaginhawahan tayong mararamdaman ng ating mga kaluluwa pag tayo ay nasa piling sa salita ng ating Panginoon, no? Sabi, para tayong punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan. Diba? Isang halaman na may nasusuplayan ng tubig, di ba? At na nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. So next, sabi rito sa verse 4,
Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. So, sabi ko sa inyo at the beginning, ito yung contrast ng righteousness sa wickedness, no? Yung gumagawa ng matuwid at yung hindi gumagawa ng matuwid. So, yung masasama ay parang ipa na itinataboy ng hangin. Verse 5, sabi rito, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol niyang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Yan. Pagdating ng judgment, mga minamahal na kapatid, alam ng Panginoon kung sino yung maliligtas na matutuwid. Maihiwalay niya yung mga puting tupa sa kambing. Yan, malinaw na malinaw. At yung ipa na ating nabasa sa verse 4 na madaling hanginin at itataboy, yan din ay madaling masunog. No? Kasi tuyo na yan eh. Wala siyang buhay. Ang mga masasama, walang buhay yan eh. Wickedness yan. Hindi katulad ng mga matutuwid. Yan. Isang napakagandang halaman na patuloy na ninenourish ng ating Panginoon. And sa last verse, sabi rito, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Yan. Tandaan natin, no? Trust and obey sa ating Panginoon. Mapagpala ang taong sumusunod at tumitiwala sa Panginoon. Basahin natin yung Jeremiah chapter 17 verse 7, sabi rito hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Nakita niyo yung relation ditong Jeremiah na to sa binabasa natin sa awit, no, chapter 1 verse 6 about sa halaman, no. Pinakita rito yung mapubuting tao ay yung halaman na nagbubunga at patuloy na ninonorish ng Panginoon sa tabi ng dagat, no. Mayroong tubig na magsusupply sa kaniyang buhay, unlike ng masama, no, na mabilis na malanta at masunog. Yan. Basahin pa natin yung nasa Mateo chapter 7 verse 24 hanggang 7, sabi rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Yan. So dito sa chapter 1 ng Psalms, makikita natin yung pagkakaiba ng mabuti sa masama, no? Kung paano ang matalinong tao na tinuturing ng Panginoon na matibay ay yung nagtatayo siya ng kanyang pananampalataya sa matatag na bato, no? Habang yung mangmang ay gumagawa ng tahanan sa pamamagitan ng buhangin, no? Ito mga minamahal na kapatid, yung bato, itong ginagawa natin, no? Nagbibuild tayo ng pag-asa at pinapalakas ng Panginoon based sa pag-asa na meron tayo. Siya ang nagbibigay ng paglago ng ating pananampalataya. Itong pakikiisa ng bawat isa na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon ay nagtatayo tayo ng matibay na tahanan. Yan. Okay, so tayo ako na sa chapter 2 ng Psalms. So, ito ay sinulat ni Haring David, no? Ang Psalms chapter 2, yung chapter 1 kanina, hindi sure kung sino ang nagsulat, sinong author. Pero sa chapter 2, no, si Haring David ang sumulat nito. Yan, mababasa natin mamaya sa gawa na siya yung sumulat ito. Sige, tapusin muna natin yung verse 1 hanggang 2. Sabi rito, bakit ang mga bansa ay nang gugulo at ang mga bayan ay nang aakala na walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahihiran ng langis na sinasabi. Yan. So,
Dito makikita natin isa po prophetic na awit na sinusulat dito ni Haring David, no, na yung anointed, no, yung pagpili kay Jesus Christ, no. Mababasa natin yan mga minamahal na kapatid sa Gawa. Babasahin ko mula chapter 4, no, verse 21 hanggang 28. Sabi rito, at sila nang mapagbalaan na nila ay pinakawalan palibasay hindi nangasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat nilulwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling, at nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan at inulat ang lahat ng kanila, sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. At sila'y na kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ang lahat ng nangasa mga yaon. Nasa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David. Take note, no? Itong Acts chapter 4 verse 25 ang patunay na si David ang nagsulat ng ibang salmo. Sabi rito, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nangagagalit ang mga hentil at nagsipaghaka ng mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan. Sabi sa 26, nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay pisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. So nakita niyo yung relation mga minamahal na kapatid. Dito sa Acts chapter 4 verse 26, dito sa ating binabasa sa Psalms, parehong-pareho na yung si Haring David na sinasabi niya kung paano yung mga hari sa iba-ibang nasyon ay lumalaban sa ating Panginoon. So ituloy ko lang dito sa Acts, sabi sa verse 27, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahihiran ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato kasama ng mga hentil at mga bayan ng Israel ay pisan-pisan upang gawin ang anumang naitakda ng iyong kamay, ng iyong pasya upang mangyari. So makikita natin dito sa Psalms chapter 2 na si Haring David, no, is sa prophetic songs na sinulat niya na anointed one si Jesus Christ. Yan. Tuloy tayo sa verse 3 ng Psalms chapter 2 verse 3. Sabi rito, lagutin natin ang kanilang tali at ang ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Sabi rito, siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa, ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Sinasabi rito ni Haring David, no, na ang Panginoon, no, tinatawanan lang niya ang kanyang mga kalaban. Na iniisip nitong mga masasamang ito na madadaig nila ang Panginoon or matatalo nila ang anointed ng ating Panginoon na si Jesus Christ. Pero ngumingiti at tumatawa lang ang ating Panginoon na nasa langit. Yan ang pagkakasulat ni Haring David. Sabi sa verse 5, kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at babagabagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Yeah. So dito sinasabi na ni Haring David in a prophetic way, no, yung Mount Zion. Yan. Dito niya ilalagay ang kanyang hari, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 7, aking sasaysayin ng tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, na sa araw na ito'y ipinanganak kita. Yan. So, ito si Haring David nagsasalita ng para kay Jesus Christ, no? Hindi si Haring David dito ang bugtong na anak ng ating Panginoon. Sinasabi ni Haring David na si Jesus Christ, ang Messiah na darating, siya yung bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa verse 8, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinaka-aari. Pagdating naman ng judgment, mga minamahal na kapatid, no, ang ating Panginoong Hesukristo maghahari mula dulo-dulo ng sandaigdig na ito. Kaya itong awit na binabasa natin is a prophetic
Psalms. Sabi sa verse 9, sila iyong babaliin na isang pamalong bakal, iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok. Yan. So basahin natin yung nasa Apokalipsis chapter 19 verse 15. Sabi rito, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito isugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian na tungkod na bakal. No? Sa English yan tawag yan ay rod of iron. At niyuyukuran niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yeah. So dito natin makikita mga minamahal na kapatid, pagdating ni Jesus Christ, yung second coming niya, kung paano siya mamumuno, kung paano niya pangungunahan, no, ang makapangyarihan na alis niya sa mga masasama. No? Tandaan niyo, sa bibig, sabi rito, sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, di ba? Upang sugatan ng mga bansa ng mga masasama, no? Ng mga laban sa ating Panginoon. Sabi pa sa Apokalipsis chapter 2 verse 26, at ang matagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang paghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sasidlang lupa na magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. So nandito na naman yung word na magpapalyok na nabasa natin sa awit, no? So isang prophetic songs o prophetic psalms na sinulat ni Haring David na yung kung paano si Jesus Christ mamumuno pagdating ng end of times. Yan. At itong pagkakasulat na to ay may kahalintulad dito sa nabasa natin sa Revelations. Okay, tungo tayo sa chapter 2 ng verse 10. Sabi rito, ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Yan. So sinasabi ni Haring David na magpakatino yung mga leaders. At itong Psalms na to, itong awit na ito na sinulat ni Haring David, itong chapter 2 na to ay patungkol hindi lang sa mga hari ng mga time niya, hanggang sa mga hari pa rin sa mga panahon natin o yung mga namumuno sa ating bayan. Verse 11, kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Kaya napaka-importante sa isang leader ng bansa na may takot sa Panginoon. Kasi yun yung magiging pundasyon niya kung paano siya manguna sa isang bayan at pagkalooban ng Panginoon ng karunungan at kaalaman. Tandaan natin, sa takot sa Panginoon, diyan nagsisimula ang knowledge and wisdom. Sabi sa last verse ng chapter 2, hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nanganganlong sa kanya. Ito ay patungkol kay Jesus Christ, no? Na kung saan hagkan natin ang anak, no? Ang bugtong na anak ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin ito, no? Tayo ay lalayo sa kanya. Diba sinabi sa verse 12, no? Sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, kaya mapapalad ang nanganganlong sa kanya. So, kanlungin natin si Jesus Christ, yung mga salita niya, yung mga aral niya. Okay? So, kung may katanungan po, ilagay nyo lang sa ating chat box at tayo ay tutungo sa huling chapter nitong pag-aaralan natin. Itong chapter 3 ng awit. Okay? Again, si Haring David pa rin ang sumulat pero ito ay ibang setting ng istorya ngayon. Ito yung pagtakas ni Haring David kay Absalom. Kilala niyo ba si Absalom? Siya yung anak ni Haring David na nagrebelde sa kanya. Ito yung mga times na kung saan si Haring David ay dumadaan sa mga matinding pagsubok at nakapagsulat siya ng isang composition, isang awit, itong chapter 3 na ito.
Sabi rito, Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami. Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Sabi sa verse, marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa, walang tulong sa kanya ang Diyos. Sila. Yan. Basahin natin sa 2 Samuel para inyong maalala, no, mga kumakalaban sa kanya. At isa rito ay si Absalom. Sa 2 Samuel chapter 15 verse 1, sabi rito, at nangyari pagkatapos nito na naghanda si Absalom ng isang karo at mga kabayo at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. At bumangong maaga si Absalom at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan at nangyari, sapagkat sino mang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan na tinatawag nga ni Absalom. At sinabi, taga saang bayan ka? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel. At sinabi ni Absalom sa kanya, tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid, ngunit walang kinatawan ang hari na duminig sa iyong usap. Sinabi ni Absalom bukod dito, o maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katuwiran. So nakikita natin dito yung nais ni Absalom, yung power, no, para kalabanin ng kanyang ama. Sabi sa verse 5, at nangyari na pagka ang sino man ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya na kanyang inuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. So giniliw siya ng mga tao, si Absalom. At ganitong paraan ang ginagawa ni Absalom sa buong Israel na naparoroon sa hari sa paghahatol. Sa gayoy ginanyak ni Absalom ang mga kalooban ng mga tao sa Israel. So kinuha ni Absalom yung loob ng mga tao sa Israel para magkaroon ng division at may pagkakataon siya na magkaroon ng rebellion sa kanyang ama na si Haring David. Kaya si Haring David talagang napakalungkot ng mga panahon na ito dahil mismong anak niya isa ito sa mga pinagkaloob ng Panginoong problema niya dahil sa mga kasalanan na ginawa ni Haring David. Balik tayo sa Psalms chapter 3 verse 3, sabi rito ni Haring David, ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kalulahatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y daing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Sela. Ako'y nahiga at natulog, ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Ako'y hindi matatakot sa 10,000 ng bayan na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Yan. So makikita niyo rito yung yung uplift, no? Bagamat nandoon si Haring David sa mga problema, no? Even mga tao nung siya'y umalis sa Jerusalem dahil lumakas ang puwersa ni Absalom, no? May mga tao na nagsasabi sa kanya, isa diyan si Shimei, no, na mababasa natin sa 2 Samuel chapter 16 verse 7 to 8, no? Kung inyo pang naaalala, yan ay kamag-anak ni Haring Saul, no? Sinasabihan sila ng masasama habang naglalakad si Haring David, no? Kaya yung devastated si Haring David ng mga time na ito, na siya yung hari sa buong Israel at ang kumalaban pa sa kanya ay yung kanyang anak na si Absalom. At yung mga tao ay patuloy siyang tinutugi sa salita. At sabi rito sa verse 7, bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway, iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Sabi sa last verse, pagliligtas ay ukol sa Panginoon, sumasa yung bayan nawa ang iyong pagpapala. Stella. So ito yung isang awit, mga minamahal na kapatid. At ini-express ni Haring David yung sa awitin na ito, yung hope na siya ay tinutulungan ng Panginoon sa kalagitnaan mula umpisa hanggang huli ng kanyang mga pagdurusa, mga problema sa buhay. Ayan, so malayong-malayo ito sa panahon ng ating mga awitin at pagsusulat ng mga kanta na kung saan meron tayong tinatawag na mga rhyme, 'di ba? Nagra-rhyme yung I will show you siguro an example na inaawit natin, no? Na merong rhyme, 'di ba? Tatanggalin ko muna 'to. Yung Amazing Grace, 'di ba?
kung inyong buklatin nila sa mga awitin. Amazing Grace, diba? Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But blind, but now I can see. So nakikita niyo yung salita na yun, no? Yung mga awitin natin na mayroong bandang huli, mayroong rhyme, no? Nagkakaroon ng magandang pagsasama-sama yung mga titik sa bandang huli, no? Pero itong Psalms hindi ganoon nagwo-work, no? Hindi siya nagwo-work sa pagdating sa rhyme o yung ito na nga lang, ipapakita ko na lang sa inyo rito, yung Amazing Grace. Yan. Yan, 'di ba dito, Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. 'Di ba? I once was lost, but now I'm found. Yan. So katunog nung sound. Was blind, but now I see. Nakatunog ng me. 'Di ba maganda? So hindi yan hindi ganyan nagwo-work ang mga awitin, no? I will give an example sa Psalms 105, no? Tingnan natin yung awit 105 verse 23. Jump tayo. Kasi makikita natin dito yung hindi siya nagra-rhyme. Yan. Sabi rito, si Israel naman ay nasok sa Ehipto at si Jacob ay nakipamayan sa lupain ng Cham. Di ba? Yan ay isang awit na yan. Pinapakita rito yung similarity ng idea pero hindi magkatunog ng pantig sa huli, no? Isa tayong Psalms chapter 90 naman, verse 6. Sabi rito, sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago, sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. Yan. So dito medyo nagra-rhyme ng konti sa Tagalog, pero sa English malayo, no? In the morning it flourishes and grows up, in the evening it is cut down and withers. Yan. Pero ang gustong ipakita rito na yung pagkakaiba ng morning sa evening o yung sa kinaumagahan sa kinahapunan. Okay? So yun po yung tatlong chapters nitong awit na ito, at isang napakaganda na may mga istorya to behind sa mga chapters, kaya yan yung ating susubaybayan. Okay mga minamahal na kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama, at bago tayo dumako sa ating pangwakas na panalangin, tayo ay makakarinig na isang awitin dahil ito ay Psalms, no? Awitin, papuri sa ating Panginoon. Earth holds no treasures but perish with using, however precious they be. Yet there's a country to which I am going, heaven holds all to me. Heaven holds all to me. Brighter its glory will be. Joy without measure will be my treasure. Heaven holds all to me. Out on the hills of that wonderful country, happy, contented, and free. Loved ones are waiting and watching my coming. Heaven holds all to me. Heaven holds all to me. Brighter its glory will be. Joy without measure will be my treasure. Heaven holds all to me. Why should I long for the world with its sorrows, when in that home o'er the sea millions are singing the wonderful story? Heaven holds all to me. Heaven holds all to me. Brighter its glory will be. Joy without measure will be my treasure. Heaven
holds all to me. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo ay nakatapos ng 3 chapters ngayon sa Psalms, no? At magkakaroon lang ako ng announcement na babahagi ko sa inyo. Tandaan natin, itong Psalms ay may 150 chapters. Ito ang pinakamaraming kapitulo. Ngayon, kung gagawin natin to every Sunday, aabutin tayo ng hanggang next year ay nasa Psalms pa tayo. Kaya naisipan ko, no, dahil itong aklat na to ay nagkaroon tayo ng idea wala pa pala sa Proverbs, sa Job, no, which is poetic, no. Karoon tayo ng idea mula Genesis, Exodus, Leviticus hanggang bago dumating itong Psalms na to, na which is magkakaakibat to, no. Naisip ko na itong mga daily na mga Bible messages, no, lalagyan natin nitong pag-aaral sa Psalms. Kaya i-announce na lang natin at kakausapin ko si Pastor Eugene na siyang nagawa ng schedule, na bibigyan natin ng mga schedule ng mga pastor at ang mga nangunguna, mga nagtuturo, mga junior pastors, na bibigyan natin ng assignment para ipaliwanag at paintindi itong mga nasa chapters na to sa awit. At more or less siguro mga 2 to 3 months matatapos natin ito sa ganung pamamaraan. At napakaganda, naisip ko rin na magkaroon sila ng mga topic mismo na itong Psalms ay maipaliwanag, at hindi naman ito mahirap ipaliwanag dahil sa tulong ng Panginoon, no? Bibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya excited ako sa announcement na yung mga susunod simula bukas hanggang Friday, no, na merong topic na sila regarding dito sa Psalms, no. Kaya matatapos natin 'to ng mabilisan at nang merong malawak na pangunawa na galing din sa ating mga kapatid, sa ating mga pastor na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at kaalaman. Kaya I hope, no, na mag-a-agree kayo sa isang proposal, no, na itong mga weekly or daily na ating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon, no, bibigyan natin ng assignment ang bawat isa regarding sa book Psalms, no. At yan na lang ay i-announce ng ating pastor na si Pastor Eugene sa ating FB page, no. Yeah. So abangan nyo kung sino yung kapatid na mapipili na magpaliwanag. Basta ang payo ko lamang, basahin natin lahat ng verses. Nasa sa inyo yon kung paano nyo siya ipaliwanag. Kung gusto nyo basahin na lahat, then ipaliwanag, or kada verses, no, sa Psalms ay meron kayong illustration. Bahala na po kayo, mga minamahal na kapatid, no. Ang importante, mabasa natin. Wala tayong palulusutin na verse na hindi mababasa dito sa ating The Teaching, itong ating pinag-aaralan, itong ating programa, na lahat ng mga verses ay siguraduhin mababasa natin. At ngayon, pinaka-importante ay maipaliwanag ng maayos. So kasihan tayo ng ating Panginoon ng karunungan at kaalaman, hilingin natin yan, dahil walang mahirap ipaliwanag sa salita niya, dahil ang salita niya ay ginawa yan para sa atin, para sa ating mga anak niya. Okay? So prepare na lang sa mga mapipili na magpapaliwanag at ma-assign sa mga susunod na chapters nitong Psalms. Okay? So, salamat sa inyong pagsama. Tayo ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Hiniling ko ng bawat isa yumuko manalangin para sa ating panghuling panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay binuksan mo ang kaisipan ng aming puso na makita ang isang napakagandang aklat ng awit na ito. At pinupuri ka namin, Panginoon, hindi lamang sa mga napag-aaralan namin, kundi sa aming mga awitin, sa aming panalangin. Sa iyo ang kapurihan, Ama. Salamat sa pangunguna mo. Salamat sa pagbigay mo ng karunungan at kaalaman sa amin, sa pakalinis ng aming kaisipan, ng aming puso na daluyan ng iyong pagpapala. Dinadalangin namin at patuloy namin dinadalangin ng mga kapatid na nasa karamdaman, nasa paghihirap, pagdurusa, problema at sitwasyon na hindi maganda na kanilang kinalalagyan. Lord, ikaw ang makapangyarihang Diyos at sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa na ang lahat ay magiging maayos ayon sa iyong kalooban.
Kaya tanging bigyan mo kami ng puso at matiisin. Kami ay magkaroon ng mababang loob. Kami magpakababa sa lahat. Kami matuto magpatawad, Panginoon. Matuto magtiyaga, magtiis na may kagalakan, na habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, habang kami may pagkakataon sa sanglibutang ito, kami ay iyong patuloy na samahan, gabayan. Dumako ka sa mga kapatiran namin, sa mga nangunguna sa iglesia, sa mga mahal namin sa buhay, sa kamag-anak at kaibigan namin, Panginoon. Patuloy mong haplusin ang bawat isa. At kami sa iyo, Panginoon, umaasa at tumitiwala ng bumbo na lahat ay magiging maayos. Kami makakabalik sa pagpupuri sa iyo balang araw, sa iyong perfect timing, sa iyong kalooban, Ama. Patawad sa mga pagkukulang na aming nagagawa. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Ang lahat ito dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen.